Napaamin ng Senado ang DPWH contractor na si Sara Diskaya na meron siyang siyam na kumpanyang sumasali umano sa bidding para makopo ang mga proyekto dyan sa Department of Public Works and Highways o DPWH. At napaamin din ni Senator Jinggoy Estrada si Sara Diskaya na noong taong 2022 sumali ang kanyang kumpanyang Alpha and Omega sa halos 500 bidding at nakakuha ng kontrata mula sa DPWH para sa 71 flood control projects. Dagdag pa ng negosyante, may kilala siyang mga district engineer ng kagawaran. Samantala, nabunyag din sa ginawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na kontratista rin pala ang mga board members ng Philippine Contractors Accreditation Board of PICABA. Pero may paglilinaw sila sa naturang akusasyon. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, sa 8 mga kontratista na hindi dumating nung unang pagdinig na pinadalhan na ngayon ng sabpina, lahat ba'y dumating na? Alex, present ang lahat ng mga kontratista na ipinatawag ng Senado, kabilang na yung pinadalhan ng sabpina. Sa 5 oras nga na pagdinig kanina, sumentro yan sa mga kontratista kung saan inungkat pati ang mga mamahaling sasakyan na pag-aari ng mga kumpanya. Nagisa sa pagdinig ng Senado ang mga contractors na una ng tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng malalaking kontrata para sa flood control projects sa DPWH. Unang isinalang sa investigasyon ang may-ari ng Alpha and Omega General Contractors na si Sara Rowena Diskaya. Umalma siya sa mga lumabas na video at iginiit na 2012 pa sila nangongontrata ng mga proyekto. Splice daw ang mga video ng interview sa kanya para palitawing nagkamal sila ng yaman matapos makakuha ng kontrata sa DPWH. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. Yung asawa mo, ano trabaho? Pero nang tanungin ni Senator Jinggoy Estrada, inamin niya na sa ngayon siyam ang kanyang kumpanya na sumasali sa mga bidding para sa mga kontrata ng gobyerno. Yung may-ari ng St. Gerard Construction, nandun yung pangalan ng asawa mo, Pacifico Diskaya. Okay? Doon sa St. Timothy, sino may-ari ng St. Timothy? Ikaw si Remando, no? Kamag-anak mo si Diskaya, correct? Sabi mo, pamangkin mo. Tama? And who is this Maritoni Miligrito, the owner of Elite General Contractor? Who is this? Answer. Pinsan ko po, Mr. Chair. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew. Nandito yung asawa mo, Pacifico Diskaya. Great Pacific. Oh, ikaw, nandyan ang pangalan mo, oh. Si Sara Rowena Diskaya. Kaya hindi mo mapapagkaila, eh. 2 sa 9 na kumpanya ni Diskaya kasama sa 15 kumpanya na una ng pinangalanan ni Pangulong BBM na nakakuha ng malalaki at may ghost project sa gobyerno. Sa impormasyon ni Estrada noong 2022, aabot sa 400 kontrata ang nakuha ng mga kumpanya ni Diskaya sa DPWH. Nang tanungin ito sino ang kakilala sa DPWH at paano nakakakuha ng kontrata, tinukoy niya ang mga district engineers sa Laguna at Bulacan. Kaya hinala ng mga senador, huwad na bidding lang ang nangyayari dahil sa dami ng kumpanya ni Diskaya, isa rin dito ang nananalo at nakakakuha ng kontrata. Miss Diskaya, kanina, sinabi mo Alpha Phi Omega lang ang sayo. Opo. Nung tinanong kita ulit, in-enumerate ko lahat yung siyam na korporasyon, inamin mo sa'yo lahat yun. Oh, di ba? The records will bear me out. Oh, ngayon, ang tinatanong ko sa'yo, yung bang siyam na korporasyon na yun, Sumagot ako. Opo. naglalaban-laban.
Opo. So pag sinagot ko. naglalaban-laban yung siyam na korporasyon sa isang kontrata at kung sino manalo ron, kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun, ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Ang sagot po dyan, Senate Pro Temp, nagbibiding-bidingan. Natanong din si Diskaya sa kanyang mga luxury cars na ayon sa kanya ay nasa 28 at isa ang binili niya dahil nagandahan siya sa payong nito. Sunod na tinanong si Mark Alan Arevalo ang may-ari ng Wawaw Builders. Pero umiwas itong sumagot at iginiit ang kanyang rights against self-incrimination. I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Okay. Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. My God, the question of the majority floor leader is very simple. It's very simple. Do you have any ghost project in any of the areas here in the Philippines? Answer. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga contractor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito dahil anumang pahayag ko sa pagsisiyasat. Ginawa ko po, Your Honor. Ano binabasa mo? Pasensya po kasi kinakabahan po kasi po. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Is there any ghost projects of Wawaw Builders? This is what I discovered, and the former secretary confirmed during the first hearing that there indeed are ghost projects. Bine-verify pa po namin, Your Honor. Ayon kay Senator J.V. Ercito sa kanyang impormasyon, aabot sa 42 na flood control projects ang nakuha ng kumpanya ni Arevalo lalo na sa Bulacan. Nang tanungin ang district engineer ng Bulacan, wala raw siyang alam sa mga ghost projects dahil umaasa raw siya sa report ng mga tauhan. Pero inamin niya na nagsusugal at pumapasok siya sa kasino. Inamin ko po, ako po'y nakapasok sa casino, Your Honor. Hindi po honor, pang ilang beses, hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. O, Minsan po kasama, minsan po hindi. So nagkakasino po kayo. Inamin ko po, Bryce Hernandez. Your Honor, Mr. Chair. Kaya ang Philippine Contractors Accreditation Board sinabon ng mga senador. Ano raw ang ginagawa ng ahensya, lalo na sa 15 sangkot na kumpanya at pinangalanan na ng Pangulo. 2022 hanggang 2025, 3 years, engineer. Wala kayong ginawa, hindi nyo kinansela yan. Isang kumpanya, tatlo pa. Yung isang may-ari. Wala kayong ginawa. Ngayon, pinapakita yung sa amin dito na meron kayong ganito, meron kayo. Nasaan yun sinasabi mo? 3, engineer, wala naman po na-suspend sa 15 na yan eh. Di po ba? Wala ho kayo, hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan kayo, hindi nyo alam trabaho, o natapalan lahat ng mga mata ninyo ng salapi. Sagot ng PCAB, may ongoing investigation na rin sila at tinitiyak na hindi na maaring lumuhok ang mga ito sa mga bidding para sa mga infrastructure projects sa susunod na taon. Sa investigasyon, lumilitaw naman na kontratista din pala ang mga board members ng PCAB. Pero iginiit ni PCAB Chairman Pericles Dakay, wala naman siyang government project sa ngayon. Honors. Is that correct? Yes, the current pickup board members have construction contracts with DPWH, and I can show it to you later, LGUs and other government entities with their respective companies. Your answer is yes, right? Yes, Your Honor. So you don't think it's not right for you guys to have these contracts? For example, Dr. Dakay, as chairperson, associated po kayo dun sa Dakay Construction and Development Corporation. May projects po kayo with national and various local governments for public facilities, schools. Engineer Escalante, DPWH on base company, board member. Are you aware of this, sir? Yes, I'm aware of that, Your Honor. And there's nothing wrong with it?
Alex, sa investigasyon kanina ay hinimok na ni Senator Rodante Marcoleta ang mga kontraktor na magsabi na lang ng katotohanan. Yan ay para mapagaan daw ang kaso laban sa kanila. Isa sa tinukoy ni Marcoleta, yung may-ari ng Wawaw Builder. Sabi niya, kung itutuloy yung kasong plunder laban dito, posible siyang maharap sa 42 kaso ng plunder. Sabi niya, mas mabuting magsabi ng katotohanan para daw mapagaan pa yung parusa laban sa kanila. Itinakda naman yung susunod na pagdinig sa September 8. Dumalo kanina sa hearing si nagbitiw na Secretary ng DPWH, si Secretary Manuel Bonoan, pero hindi na siya nagsalita dahil wala daw siyang authority para idepensa pa yung kanyang ahensya dahil ngayong araw din yung effectivity ng kanyang resignation, Alex. Ayun, Mayan, kaya nga gusto kong tanungin dahil nga wala nang kinatawan na nagsasalita na dapat yung kalihim, no? Si Secretary Bonoan, tama nga, napalitan na siya. Pero dun sa usapin ng 9 na kumpanya ng mga diskaya, natanong ba dun sa pumalit na representative ng DPWH? I understand si Yusek, ano ba pangalan nun? Cabral, na tinanong ba siya kung dito sa ginagawang term nga ni Senador Tulfo, yung biding-bidingan nila dyan sa DPWH, may mga iba bang mga kontratista o kumpanya ang sumasali sa bidding o yung 9 lang na kumpanya ng diskayang nananalo at sumasali sa bidding? Alex, mukhang wala nang ibang kumpanyang nakakalusot dahil sabi ni Senator Jinggoy Estrada kanina, sa loob lang isang taon, 500 kontrata yung nakuha, halos 500 kontrata yung nakuha nitong mga kumpanya ni Diskaya. Kaya ang tanong niya, sino yung kasabwat na mga engineer? Kasi daw para kang kumakain lang sa restaurant, pwede mong ituro yung menu tapos makukuha mo agad, Alex. Ayun, dapat maging stricto sana ng DPWH at inaalam nila kung sino yung mga incorporators ng bawat kumpanya. Kung nakita nila, oy, may kahawig dito sa isang kumpanya, dapat tinanggal na yung isa para disqualified na sumali at kumuha ng iba na hindi naman ka-related dun sa Diskaya family. Di ba? Tama ba ako, Mayan? Ang problema, Alex, yung ibang kumpanya, kahit sa kanila yung kumpanya, gumagamit sila ng dami. Tinukoy nga kanina ni Senator Jinggoy, yung isa sa mga pamangkin nitong si Diskaya, may-ari nung isa sa kanyang kumpanya. So, ibig sabihin, itinago lang yung sa pangalan ng kanyang pamangkin, pero siya pa rin yung incorporator. Ayun, yung kailangan talagang mahuli dyan, yung kasabwat, no? Sa mga biding-bidingan dyan sa ginagawa ng DPWH. Okay, isa pa. Dahil sa 9 na taon, na umano'y kinita ng mga diskaya dyan sa mga proyekto ng pamalaan ay nakabili siya ng hindi pala 40, no? 28 sasakyan, mamahaling sasakyan, mga luxury cars ito. Natanong ba natanong ba ng mga senador kung sino man pwede, BIR ba, nandyan ba yung AMLAC man lang, Anti-Money Laundering Council, kung magkano bang network nitong si Diskaya para ihambing o di kaya tumugma sa kanyang mga ari-arian o yung mga binibili niya mga marangyang buhay. Alex, pinagsusumite na siya ng kanyang statement of accounts at lahat ng kanyang financial records, ipinagsusumite na yan sa susunod na pagdinig ng Senado. Yan ay ikukumpara naman dun sa submitting reports ng Bureau of Internal Revenue. Lumilitaw din, Alex, na yung binanggit na pangalan kanina ni Diskaya na pinagbilan niya, yung ahente daw na pinagbilan niya ng kanyang mga sasakyan ay questionable. Ayon kay Senator Vicente Soto, yan din ay dapat na investigahan dahil kung hindi, baka daw yung mga sasakyan na yan, lalo at mga imported yung iba, ay mga smuggled. So dapat din daw yung tignan ng Bureau of Customs at ng Bureau of Internal Revenue, baka daw pati sa pagbabayad ng buwis ay nandadaya itong si Diskaya. Ayun, Mayan, may dalawa pa akong tanong sa iyo, ha? Ito, ang second to the last. Kanina, habang palabas yata itong si Diskaya, meron yatang kasamahan ka dyan sa Senado na tinatanong ang kanyang nationality at tinatanong kung totoo bang ikaw ay British national. May tugon ba dyan si Diskaya at meron bang senador na nakakaalam sa issue about nationality nitong si Diskaya?
Alex, meron ngang lumulutang dito na isa siyang British national pero yan ay hindi naungkat dahil kulang na nga sa oras yung pagdinig ng Senado kanina. Nung tinanong namin siya habang palabas siya sa plenary ay tumanggi siyang sumagot pati na yung kanyang mga abogado. Nagtakip nga siya ng mukhaan ng folder, Alex, para hindi na siya matanong ng mga kagawad ng media. At inamin rin ba niya na meron siya kamag-anak na siyang tinalo ni Mayor Vico Soto? Yung pagkakalam ko, mga Eusebio, kamag-anak ba niya? Hindi pa naungkat yung mga ganyang issue, Alex, tungkol pa lang doon sa kanyang mga kumpanya at yung tungkol sa kanyang mga ari-arian. Okay, last siguro. Ito na ang pinakalas. Okay ka lang, Mayan. Yung sinasabing splice, edited do yung video ng interview ng ating kasamahan sa trabaho. Paano nangyari yun kung edited? Parang sinisiraan siya, parang gano'n? Ang pinalilitaw daw, Alex, in-splice yung mga naunang interview sa kanya para palitawin na nagkamal sila ng maraming pera ng mga kayamanan at yan daw ay nakuha sa pamamagitan ng mga flood control projects. Umalma siya dyan, Alex, dahil sabi niya 23 taon na daw sila sa industriya at siguro naman daw sa loob ng 23 years, meron din naman silang mga kinita sa mga kontrata. Pero hindi naman niya sinasabi, nag-splice, yung mismo nag-interview sa kanya. Hindi naman gano'n. Wala siyang tinukoy, Alex. Wala pa kung nag-splice o baka daw pinaghati-hati na nung mga ibang gumamit ng kanyang video. Okay, sige. So, kailan ang next na hearing, Mayan? Sa Lunes, Alex, ang susunod na pagdinig at inaasahan ulit, imbitado ulit ay yung 15 mga contractors. Oo, siguro pahabol ko na lang, no? Dahil nga kung every Monday ito, tapos by 2 o'clock, lagi sila nagmamadali dahil meron silang session. Kanina, si Senador Rapi Tulfo, pinaratangan pa niya si Chairman Marcoleta na unfair daw sa oras. Tama ba yun? Nag-init na yung ulo niya, Alex, kasi hindi pa siya natatawag. Pero kasi yung sabi naman ni Senator Marcoleta, lahat bibigyan ng pagkakataon, depende kung sino na unang dumating at nagpalista na magtatanong. Kung na misinterpret daw o na ano ni Senator Rafi Tulfo, humingi naman siya ng paumanhin. Pero ang pakiusap niya dun sa mga kasamahan, kapag nagtatanong ng isa, kasi di ba kapag nagtatanong, minsan may nag-i-interject. So ang pakiusap niya, sana hayaan na tuloy-tuloy na makapagtanong yung mga kapwa senador para magamit nila yung kanilang 5 minuto at yung bibigyan naman silang lahat ng pagkakataon na makapagtanong. Parang gusto yata ng taong bayan, kung maaari, kung may Senate Blue Ribbon hearing, pwede bang magdamagan? Kami, mag-aantay kami, magdamagan, walang tulugan para mapanood na namin ang buo, para hindi napuputol. Mas maganda yung sunod-sunod tuloy-tuloy. Kasi yung mag-aantay pa tayo ng isang linggo. Matagal Ang problema kasi, Alex, marami ring ibang trabaho yung mga senador. Bukod sa investigasyon, merong session. Sa ngayon, meron na rin ginagawang budget deliberations, yung binubusisi na rin ng Senado, yung detalye, mga nilalaman nitong hinihinging 2026 national budget ng gobyerno. Ayun, nabibitin kasi ang taong bayan nakahanda na sana mga popcorn para at least tuloy-tuloy, para kaming nanunood ng teleserye tungkol dyan sa Senado niya ng flood control. Teleserye. Yan, okay. Mayan, maraming salamat Good job. Ayos. Mata natin dyan po sa Senado.